Happy Father's Day. Ang uluhan sa mensahe, real man. Ang pagka-tinuod yun nga lalaki. Ang atong text naa sa 1 Kings 2:1-4. Ug kini nga pulong, mao kini ang pulong ni Haring David sa dihang naa na siya sa himalatyo na nga kahimtang. In his deathbed, mao ni iyang gisulti alang sa iyang anak nga musunod sa iyang trono, si Solomon. Kini nga pulong ni David very important kaayo alang sa iyahang anak kang Solomon nga mahimo nang musunod nga hari. Ang last words ni David ngadto kang Solomon nini nga verse dinhi nato makita unsa gyud what it takes to be a real man. Sama kang David nga ginganlan siya og a man after God's own heart diya sa Acts 13:22. Tanaw nato karon ang pulong no ni David diha kang Solomon. Una atong tanawon ang requirement of a real man. Unsa gayud ang kinahanglan aron matawag yun og real man. Ingon din ha sa verse 2, I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, show yourself a man. Muni ang unag yung pulong nga dako kaayog meaning nga gilitok ni David. Be strong, show yourself a man. Sa New King James Version, improve yourself a man. I-prove nga lalaki ka, no? Nya sa NIV, act like a man. Unya sa NLT, sa New Literal Translation, be a man, walk like a man. Mao gid ang ingon ni David diha kang Solomon. In other words, kining be strong, strong nga lalaki. Tanaw nato karon unsa gyud ning strong nga lalaki nga matawag siya real man. How we measure a strong man. Sa kalibutan, ang measurement nila sa strong man is kanang kusgan gyud, kusgan physically. Mura siya si Rambo or si Steven Seagal or pwede pud siya si Iron Man. Mga amahan gidon Iron Man pero electric iron mamalansa. Ingana ang how the world measure according to masculinity. Kusgan siya. He is a warrior, a killer, destroyer. Pero ang measurement sa Ginoo lahi gyud unsa gyoy tinuod nga strong man. You should be a warrior. You should be a conqueror. Dili na mao ang giingon ni David, a powerful man. You should be a prestigious, a sikat nga tao. O kini napadayag yun diha sa 1 Samuel 6:7 nga ang measurement diha sa Ginoo dili diha katong pagpili karon og hari. Si Samuel namili kinsa katong dagkog lawas. Pero ang Ginoo nag-ingon diha sa 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang strong man di day makita sa kadakon sa imong braso o sa kadako sa imong gipang destroy, kundi diha day makita sa imong kasing-kasing. Diha ang measurement gyud sa usa ka lalaki. Dili sa porma, say dress like a man. Dili diha makita sa atong necktie lalaki gyud ba mo suot gyud og panglalaki. Pero dili diha makita ingon ang Ginoo, dili sa outward appearance, dili sa labas makita na sa sulod sa iyang kinabuhi. Mao nang ang true man diha gyud sa inner nga heart, dili sa unsay outward, dili pud sa imuhang gibuhat, because sa imong gibuhat pwede pud na nga dili mao ang imong heart, lahi sa imuhang kasing-kasing ang imong gibuhat, because many are hypocrites, no, ingon diha ni Jesus sa New Testament. Mao nang diha gyud sa inner heart sa atong sulod ang gipangita nga requirement. Unsa gyud diha ang gipasabot ni David nga inner man nga requirement sa tao. Ingon siya, and observe what the Lord your God requires. Walk in His ways and keep His decrees and commands, His laws and requirements, as written in the law of Moses. Ang pasabot nga requirement of a real man is be a man of God's word. Be a man of His word. Mo nang pasabot ni David nga kinahanglan man of God's word ka. Unsay pasabot sa man of God's word? Ikaw gyud is learning the word of God. Ikaw gyud nag-learn, nag-listen, nag-meditate no sa scripture. Skilled ka sa pulong sa Ginoo. Mo nang ingon nato miagi nga kinahanglan gyud ta kahibalo gyud sa Biblia kay diha magid ang basihan ang tanan. Diha sa Biblia, diha nato makuha nga mahimutang strong sa atong kinaiya. Diha kita makakuha og nourishment, siya ang vitamins nga musulod sa atong kasing-kasing to fight against
mga butang nga muguba sa atong kinabuhi para mahimo kang strong. Diha ang strength sa pulong sa Ginoo. Mo nang learning His Word, kinahanglan gyud kayo to stand against opposition. We know that the enemy, the devil, is like a roaring lion waiting to devour our children, our wife, our family, our church. Kung dili ta skilled sa pulong sa Ginoo, i-destroy gyud sa kaaway. A thief, no, ang yawa, a destroyer. O nang we have to be strong in character. Nga diha ra gyud na makita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ingod sa Hebrews 4:12 is like a sword nga mo divide sa atong heart, mo change sa atong kasing-kasing. Diha ra gyud na mahimo tang strong. Mo transform ang pulong sa Ginoo, mo comfort, mo encourage, mo empower kanato to resist temptation. Ang pulong sa Ginoo gyud ang mukhatag kanat kusog. Labi na faith. Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing His Word. So mas strong ang atong faith, lig-on ang atong pagkinabuhi. So mo nang gingon diha nga una gyud be a man of God's Word, meaning equip ka, naga-learn ka, skilled ka diha sa pulong sa Ginoo. Kung maunawres ka sa imong kalag, mulig-on ka, murajit nga inner beauty sa imong kinabuhi, makita ang character sa imong kinabuhi, and that's power. Mao nay power nga murajit na gani sa imong kinabuhi ang kinaiya ni Kristo. Yun nato katong kinahanglan gyud spiritual growth. Diha man nagikan sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo man gyud mao'y makapausab kanato ug mo influensya ug mao na siya ang gahom. Not only nga it means a man of God's Word is learning, but also living His Word. Dili lang nag-learn ta, ang pinaka-importante is nagkinabuhi ta sa iyahang pulong. Maunay mga strong men living sa pulong sa Ginoo. It means giput into practice, dili lang nakahibalo sa pulong, kundi iyag yung gipractice. Hypocrites, kaila sa pulong sa Ginoo, mga Pharisees, pero dili i-practice ang pulong sa Ginoo. So importante gyud nga ingon diha, pag mayon tag living God's Word, it means taking God at His Word. Unsay giingon sa Ginoo, maugid nay atong tumanon. Ingon diha, walking in His ways, keeping His decrees and commands. Mo na ang true power sa atong pagkinabuhi as amahan or mga lalaki nga strong. Practice daily sa atong kasing-kasing na ikausaban, mo na ang true power. Kay ang power gyud is makontrol ka sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga strong nga sa kalibutan dili makontrol, isug kayo, way makabgong sa yaha. Pero kung puno ta sa pulong sa Ginoo and living in His Word, humble gyud ang usa ka lalaki or amahan. Daghay dili ka control. Dili ka control sa atong flesh. Dili ka control sa atong mga desire. If we obey the Word of God, sa to pa, control ta sa pulong sa Ginoo. Dili mo patigbabaw ang atong personal nga mga desires, dili babaw atong flesh, kay control ta sa iyahang pulong. Also, living God's Word, it means proving it true to yourself. Kanang tinuod gyud sa imong kinabuhi nga ang pulong buhi gyud diha sa imuha, nga imog yung na-experiencehan ang iyahang pulong. Tinuod gyud na kanimo nga ma-prove pud nimo na ngadto sa uban. Mo naibot pasabot nga living God's Word. Nga tinuod gyud nga na-transform ka, nga naka-experience ka sa iyahang pulong. It means also nga living His Word is stand for what is right. Mo na ang meaning po diha nga we live diha sa iyahang pulong. We stand what is right in our family, what is right in our church, what is right in our community, and what is right in our country. Mustan gyud ang tinuod nga lalaki diha. Mo nang strong leader, mustan gyud siyang pamilya. Strong siya diha. Pero subok malandongon nga ang mga amahan dili nakakontrol sa remote sa TV. Ang anak na or ang wife ang magagunit sa remote control diha sa sulod sa panimalay. Example lang na ang pasabot nga ang amahan gyud ang lalaki strong gyud siya diha sa pagtindog unsay tama. Unsay giingon sa Bible, mao gyud na ang maghari nini nga panimalay. Dili mo patigbabaw gyud ang usahay na higugmata di nato bunalan ang bata, nato disiplinaon. Dili man na mao ang tinuod nga gisulti sa Bible. Stand for what is right. It needs strength to stand nga pwede nato i-give up ang atong feeling sa bata. It takes courage. Ngunang kinahanglan strong ka diha. Labi na gyud sa atong pag-stand diha sa atong church.
takes courage also nga kita mustan gyud diha sa atong iglesia. Sa miaging katong Independence Day, dinhi ang mga baptismen gyud no sa atong iglesia. Perting dibuhan na mo dinhi nga nag-fellowship niya. Ang tema is men lifting men. Sa Galatians 6:2, kanang carry each other's burden. So it takes a strong man to carry each other's burden. Nindot kay gyud ang among discussion kay sa mga problema alsahon unsa poy angay buhaton nga makatabang ta sa pag-alsa sa atong mga kauban bapmen. So it takes a strong man to lift. Kikinahanglan og strong gyud ang baptismen nga mualsa sa iyahang isig ka kauban nga bapmen. It takes a strong man sa mga baptismen nga gibiyaan kinila ilang pamilya una kay mulambigit gyud nga mu lift each other. Gibiyaan ang ilang pamilya nga unta Independence Day murag street ra baning si manahaway trabaho magbakasyon unta panahon sa family pero ilag yung gibiyaan. So it takes courage to sacrifice just to lift others. Kinahanglan og strong men in a world nga focus sa selfishness. So na tay panahon sa uban in the world nga daghan na kayo makuan sa atong time mo nang di nataka lift others burdens. Mo nang be strong also sa atong community. Nining panahon na kundi ta mustand what is right in our community sa atong nasod. Parehaan ni karong panahon na nga hapit na gyud ma-put into bill ang divorce. So as strong men, it needs courage, strength no to stand nga resist gyud ta diha sa atong gobyerno nga that is not right. Divorce is against God's law. It takes courage. It takes courage to say diha sa Facebook kay mawad ang kag mga friends. Daghamay pabura na. It takes courage to stand against our custom nining kalibutana. Mo nang kinahanglan gyud strong men. Strong men diha sa pulong sa Ginoo. Committed gyud nga mutindog gyud unsay tama sa atong taliwala labi na sa atong nasod nining mga panahona. To stand against culture, kinahanglan gyud og strong men. Importante gayud ang obedience. Og na-learn gyud ni David. Kay si David nahimo pong napakyas. Mo nang iya gyud ning gitarong paghatag kang Solomon tungod kay experience yun siya nga napakyas pud siya sa Ginoo nga nagsuffer ang tibuok pud niyang pamilya tungod sa iyahang pagkapakyas. Nakasala pud si David, wa gid siya nakatuman niya ng higayuna sa Ginoo. Mo nang strong kay si David anang advice niya kang Solomon. Gani si Solomon wala pud niya ni nakuha. Solomon di pud kay siya faithful sa Ginoo sa iyahang last days nga nagsalig na sa siyang kusog unya kining iyahang pakig-alay sa laing nasod which is dili will sa Ginoo. Mao nang ang resulta, nagguba ang nasod. Mo na hinungdan na divide ang tibok Israel, northern ug southern kingdom. Kining 12 tribes natunga na ang Israel. Resulta na sa pagdisobey. Mao na sa atong kinabuhi. We will not stand what is right. Makaguba gid sa atong pamilya, makaguba sa church, makaguba pud sa atong future, sa atong nasod. Mahitabo gina. Mo nang true manliness comes in obedience to the word of God. Obey gyud ingon diha. Live God's word. Obey. Practice it daily. Take God at His word. Mao na ang una. Learning and living God's word. Not only nga be a man of God's word, be also a man for God's word. No, dili lang nga kita man of God's word, man also for God's word tungod kay ang pulong sa Ginoo nga atong maangkon i-share po nato ngadto sa uban. Pass it on. Pass that word to others. Labi na sa mga tao nga wala pa kasinati sa gugma sa Ginoo. Si David nagpas gid ani kang Solomon. Mao nay pinakaimportante nga gipasa ni David kang Solomon. Si David perting datua na daghang kayo katigayunan, bahandi inheritance. Pero dili na importante sa iya nga ipasa niya kang Solomon. Ang importante sa iya kining pulong sa Ginoo nga ipasa niya kang Solomon. Muna importante gid kaayo nga inheritance nga atong ibilin sa atong mga anak, ang pulong sa Ginoo. Dili ning atong mga katigayunan, dili ning atong mga abilidad. Mao na ang kang David. Mao nang each day sa atong pagkinabuhi as mga amahan, we make a deposit in the memory of our children. Ang pulong sa Ginoo. Mao na importante kaayo. And lastly, ikaduha, the reward of a real man. Ang reward, ang mahimong
benefits kung kita gayod mahimong strong man. Ingon diha sa verse 3, sumpay atong observe the laws as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do and wherever you go. Ang reward nga gipromise sa Ginoo is diha prosperity. Nindot kaayo gyud ang ganti nga ihatag sa Ginoo kay ingon siya diha, magmalampuson ka in all you do. In all you do, basta will sa Ginoo. And wherever you go, bisag kung sa imong buhaton o bisag asa ka moadto, magmalampuson ka. Pagkanindot nga panalangin, reward sa mga real man, mga tinuod gyud nga mga strong men. Mo nang grabe ang blessing nga maangkon sa kinabuhi in following, obeying the Lord. Mao gina ang pinakaimportante sa tanan. O gipakita gina ni David kang Solomon, gi-bless gyud siya sa Ginoo sa iyahang pagkinabuhi. O gipadayagan niya ang picture unsay future ni Solomon. Not only prosperity, material, spiritual blessing maangkon kundi usab kini perpetual legacy. Mao ni ang reward pod sa mga real man. Perpetual legacy sa last nga verse, sa verse 4, dili lang to ingon siya nga, you will prosper in all you do and wherever you go, but also the Lord may keep His promise to me. If your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me with all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. Mo ni ingon sa Ginoo, pag mutuman gid mo sa akong mga pulong, makita ninyo nga wa gyud mapakyas diha nga tao nga mabutang sa trono sa Israel. Ang but pasabot sa Ginoo nga as long as nga mo follow gyud, bisag kinsay mo follow as king after David, dili gyud kawad-an o good leaders ang Israel. Naagid permanente sa trono, mo uphold ang Ginoo gyud mo uphold ni ana taliwala sa ilahang nasod. Mao nang si David nagpoint gyud sa Ginoo, nagpoint gyud sa Ginoo. Giingnan kini adto sa Ginoo gyud, follow gyud mo sa iyaha. Ug ang mga tao sa mo point kang David no as their source of godliness. Mo nang nindot kaayo perpetual legacy. Legasiya ni David ngadto sa Israel. Ang katawhan gyud naa gyud permanente sa good leaders. Pero subo pa malandongon, dili na maayo nga leader nagsunod after David. The legacy of David, makita nimo, he is a loving father. Siya gyud a loving father in providing his children and his wife, pag-mentor sa ilaha, pag-equip sa ilaha sa pulong sa Ginoo. Si Adan napakyas niini, mo nang si Iba wa gina kayo ka sabot unsa gyud ang kuman sa Ginoo. Idugangan niya ang pulong sa Ginoo, dili gyud siya clear nga gisultian man gyud si Adan nga pagmukaon mo ana mamatay gyud mo. Pero si Eve ingon siya, pag muhikap mi ana, wa man mo ingon ang Ginoo pag muhikap. Sa ato pa dili clear ang pag-channel ni Adan kang Eve, pag-mentor niya kang Eve. Mo nang a loving leader in providing, mentoring his wife and children. Ingan na si David. Also, he is a wise warrior in protecting. Wise kayo si David sa iyang pag-protect sa iyang family, pag-preserve, pag-guard, pag-maintain. Usahay ang mga amahan, focus ra gyud sa provision, sa makaon ang mga bata, ubaydan sa pangapagkinahanglan. Wala gyud mag-focus nga i-preserve ang ilahang kinabuhi sa mga himuon sa kaaway, himuon ni Satanas, mga tentasyon, guard sa ilahang mga kinabuhi. A husband, amahan nga mustan the gap. Mga amahan ba nga mustan sa gap? Mao ni ang sa kalibutan, mao ni ang sa Ginoo. Mustan gyud, strong ang papa ba ngayon, dili lagi na maayo. That is against God's word. Mustan the gap, mo protect gyud siya sa iyang mga anak nga kanang imong gibuhat digi na maayo. So di na kaayo gina-practice sa mga amahan karon nga mustan the gap. Usay mo tolerate pa noon, dili na mustan the gap. A wise warrior nga mo protect bisan pa sa church no or bisan pa sa atong community, mo resist gyud against mga dili na uyon sa pulong sa Ginoo. Karon panahon na lisod na no kay makita nimo si David concerned gyud kay siya nga protektahan ng gingarian. Mapud na sa iglesia. Karon daghang kayo ang ay protektahan sa iglesia. Bisan pa sa atong panahon karon, there are leaders nga power hungry leaders. Makita nimo na bisag sa atong mga associations, conventions. They are power hungry people nga mutret sa throne, sa leadership. Mao nang delikado kayo sa atong panahon. Mao nang kinahanglan wise warrior ang mga amahan. And also David also is
a transformative church in persuading. Gina-persuade gyud ni David ang iyang family. Kanang strong siya sa pag-persuade. Kana bang imog yung ang mga amahan usahay dili strong ang ilang persuasion, no? Musulti lang mali lagi na, pero walay kanang strength kana gyung pursige nga mali gyud lagi na, no? Dili gyud na uyon sa pulong sa Ginoo. Persuasion mo nangingana gyud ang kinaya ni David. Persuade siya. Like Joshua nga, moingon si Joshua, me and my house will serve the Lord. Kung kamo dili gyud, sige kinabalik-balik na ni Joshua. For me and my house, murag gyud gi-persuade niya ang mga tao to follow the Lord, to obey the Lord. Ingana, no? Makita nato nga sa kinabuhi ni Adan wa gid siya nagprotect kang Eve, wa pud siya nagstand what is right, wa niya gina-persuade si Eve. Mao gid kini ang kinatibukan sa mensahe sa Ginoo sa mga amahanin ni taknaan. Not only for man, tanan gyud kinahanglan kita be a man of God's word, and we will enjoy prosperity and perpetual legacy. David was known as a man after God's own heart. O kita mo pareha kang David, mo na challenge pod kanato. Be a man of God. Be a man of God's word. Living, learning His word, and we can be called also a man after God's own heart. Magampo ta?